Welcome po sa ating pag-aaral sa overview of the New Testament. Ngayon po ay tatalakayin natin ang Gospels. Ito po yung aklat ng Matthew, Mark, Luke at John. Ang Gospels po ay patungkol sa kung ano ang buhay ng Panginoong Hesus, ano yung kanyang mga ginawa, ano yung sinabi niya. Gospel simply means good news, mabuting balita or ebanghelyo. Di ba narinig natin dati ang ebanghelyo ayon kay Mateo, kay Marcos. Ibig sabihin lang po niyan ay good news. Bakit nga ba ito good news? No? Yan po ang pupuntuhin natin sa pag-aaral na ito. Kaya samahan niyo po ako kung meron po kayong mga ballpen. Kung gusto niyo pong mag-take down notes ay maganda rin po at sama-sama tayo mag-aral at matuto ng overview of the New Testament. Ang Gospels po, ito pong mga apat na aklat na ito is a written document on what Jesus said, what Jesus did, and who Jesus is. Meron pong apat na anggulo, pero isang istorya lang. Kasi alam niyo po, when a very important person dies, people are interested in what that person did, what did that person say, and ultimately who he is. And we know that the Lord Jesus Christ not only died, but he rose again. Sa iba po ay kontrobersya, ngunit sa ating mga mananampalatayang Kristiyano, ito po ay mga katotohanan na pinangahawakan natin na labis na nagpapatibay pa ng ating paniniwala sa Kanya. Makikita po natin sa pag-aaral na ito na itong Gospel is not just a biography but rather an announcement of good news for the world to hear. The Gospels reveals the story of God incarnate, ang Diyos na nagkatawang tao. It centers on Jesus' birth, life, death, resurrection, and who He was even before coming to this earth. This narrative reveals God's ultimate plan of saving the whole world through Christ. There are threefold reason why the Gospels o itong book na ito has been propagated. Of course, number one, God in His sovereignty caused it to happen. Siyempre, kailangan ma-document itong mga bagay nito para sa mga susunod na generation. Hindi pa uso siyempre ang camera nung araw, wala pang flash drive, but these are the written document about the person who lived the greatest life possible. And that person is no other than the Lord Jesus Christ. The second one is there is a historic event that triggered the propagation, yung pagkakasulat ng patungkol sa buhay ng Panginoong Hesus. Ano yung nag-trigger na yun? Yan po ay walang iba kundi tinatawag na resurrection, yung muling pagkabuhay. Dahil si Jesus po ay napakarami ng mga tagasunod noong mga panahon na yun at sa hindi mabilang na witnesses na nagpapatotoo na siya ay nabuhay na muli, nagkaroon ng matinding pangangailangan upang ito po ay talagang maitala ang mga bagay-bagay patungkol sa Kanya. Although, during that period of time, ang mga sumusunod sa Panginoong Hesus ay sila po ay pinahihirapan, ang iba ay pinakukulong, ang iba ay pinapatay. Subalit sa kabila ng lahat ng mga panganib na iyan, ay ganoon na lang kasigasig, hindi nila mapigilan ang kanilang sarili dahil sold out ang kanilang pananampalataya na siya nga ang Kristo, ang Mesyas, ang tagapagligtas hindi lamang ng Israel kundi ng lahat ng tao sa buong mundo. At ang kanyang kamatayan sa krus ang nagsilbing katubusan ng kasalanan upang ang tao ay makapagbalik loob, magkaroon muli ng relasyon sa Panginoong Diyos nating Ama. The third reason bakit ang gospel ay na-propagate ng husto na isulat sa iba't ibang lingwahe, multiple times sa iba't ibang lugar, nagkaroon ng maraming copies or manuscript because also of the great need. Ang mga disciples po ay paunti na ng paunti because of the intense persecution. Yung mga first eyewitnesses, yung 12 disciples yung mismong nakasama ng Panginoong Hesus ay yung iba namamatay, pinapatay na. Pero ang church ay lumalaganap, ang mga Christians ay dumarami ng dumarami. Therefore, kailangan po nila ng reliable document na mapangahawakan because also, even at that point in time, ay napakarami na ring mga false teachers na nag-create ng ibang story patungkol kay Jesus, yung mga Gnostic na tinatawag, na ini-interpret yung mga ginawa niya, sinabi niya, base sa kanilang sariling haka-haka na hindi naman talaga yun yung tinutukoy ng Panginoong Hesus. That's why God in His wisdom allowed this to be documented, itong tinatawag na Gospels, para may basis tayo. Maunawaan, makilala natin sino ba si Jesus, ano ba yung mga sinabi niya, ano ba yung mga ginawa niya, ano ba yung mga pangako niya at marami pang iba. Ngayon po ay talakayin naman natin ang iba't ibang portrayals of Jesus sa Gospel sa Matthew, Mark, Luke, and John at ang karakteristik ng bawat aklat na ito. Una po ang Matthew. Ang aklat po ng Matthew, according to tradition, was written by Matthew or Levi, ay aimed towards the Jewish readers. And in this book, Jesus was portrayed as King of the Jews. Also, kung mapapansin po natin sa Book of Matthew, ito pong aklat na ito, kumpara sa Mark, Luke, and John, has a very strong connection sa Old Testament scriptures. Maging yung mga choice ng words na ginamit dito ay very obvious that it is aimed towards yung mga kababayan nila muna, mga Jewish na magbabasa po nito. Kung mapapansin po natin sa Matthew chapter 1 pa lang, makikita na natin yung genealogy o yung lineage ng Panginoong Hesus, traces yung kanya pong mga ninuno all the way sa mga character sa Old Testament. And mapapansin din po natin dito sa Matthew yung mga prophecies na nagkaroon ng katuparan at the way na pagkakasulat so that it will be fulfilled what was written through the prophet blank. Kasi andun yung prophet Isaiah, prophet Micah, yung kapanganakan ng Panginoong Hesus. Ibig sabihin lang ay sobrang connected siya sa Old Testament. As I mentioned a while ago, yung choice of words, yung kingdom of heaven, kasi ang mga Jew talagang very maingat
very careful sila na wag banggitin ang pangalan ng Diyos basta-basta. So, the kingdom of heaven, no, is like ganito, ganito, ganyan. And also, in this book, mas makikita natin more on what Jesus have said. No, kung ano yung mga sinabi niya. Naglalaman po ang book of Matthew more on nung mga sayings ni Jesus. Remember yung kilalang-kilala Sermon at the Mount sa Matthew chapter 5? Diba? Andun yung mga sermon niya, yung mga sinabi niya. And although scholars believe na hindi ang Matthew ang first na naisulat, hindi po yan in chronological order, kundi according to studies, nauna yung Marcos. Pero again, because the book of Matthew aimed towards certain recipient or audience, which is the Jew, mas connected siya sa Old Testament. So siya yung nauna po sa aklat na ating pinag-aaralan. So Matthew. The next one is Book of Mark. Ang Mark naman po, according to tradition, was written by Mark. Naging traveling companion ni Paul and also according to some research ay naging aid din ni Apostle Peter. In fact, ang theory is si Mark ang nagsusulat but the source ng mga sinusulat ni Mark is coming from Peter. It is believed na ang Book of Mark ang naunang gospel na naging basis ng pagsusulat ni Matthew at saka ni Luke. Parang ito yung nauna tapos dito binase ni Matthew at saka ni Luke yung mga information. Kung sa Book of Matthew, Jesus was portrayed as King of the Jews, dito naman po ay si Jesus ay portrayed as a suffering servant, isang lingkod na nagdurusa. It is also an action book. Madalas nating mababasa dyan immediately. No? So if it is believed na si Peter ang source bilang first-hand eyewitness sa buhay ng Panginoong Hesus na kasama niya ay parang puro action, more on mga miracles. Makikita natin dito ang maraming miracles na ginawa ng Panginoong Hesus one after another. Parang fast track. But then it is beautifully written. No? Na parang nagsimula sa years ng Panginoong Hesus and then months and then weeks, days hanggang hours. No, kaya hindi ito basta autobiography. Kumbaga para siyang isang bullet train. Napakabilis na mula sa years tapos pagpapunta na sa climax, yung papunta na sa kamatayan ng Panginoong Hesus, ay yung weeks na, hanggang sa days, hanggang sa hours, no? Ganun siya, ganun yung pagkakasulat na naging basihan niya, again, ng Book of Matthew at saka ng Luke, itong Book of Mark. The next book po sa ating gospel, the third one is the Book of Luke. According to tradition, ito po ay sinulat ni Luke, no? Isang Gentile. Karamihan po nagsulat ay halos puro Jewish, but si Luke po, ay isang Gentile, ibig sabihin ng Jewish, kagaya ko, kagaya mo, which is a traveling companion ni Apostle Paul. Babasa po natin yan sa Book of Acts and he has written a very detailed account. Ginamit din ni Lord yung educational background ni Luke. Mapapansin natin yan on how he have written itong Book of Luke. Actually, dalawang volume ito, Luke at saka Acts. No, parang magkaisa ito eh. Pero syempre, yung pagkakasalansan sa Bible natin, sinunod muna si John bago Acts, but it's actually Luke at saka Acts magkasama yan. Ano? Both si Luke ang nagsulat. Dito naman, kung sa Matthew, Jesus was portrayed as King of the Jews. Sa Mark, Jesus was portrayed as a servant, no, a suffering servant. Sa Book of Luke, Jesus was portrayed, inilarawan ang Panginoong Hesus bilang Savior of the world. Makikita natin the way na i-deliver ni Luke yung mga kwento ay nagiging malawak yung audience. No? It's not just about the Jewish people anymore, but by the choice of words na kanyang ginamit. Kasi pong basahin natin yung purpose, no, ng pagkakasulat na ito. Sa Luke chapter 1 verse 1, many have undertaken to draw up an account of the things that have been fulfilled among us, just as they were handed down to us by those from the first were eyewitnesses and servants of the word. No, meron ng mga naisulat, meron ng mga nauna na sulat patungkol sa buhay ng Panginoong Hesus, ng mga first witnesses, probably nga, no, yung naisulat na yung Book of Mark, ng mga panahon na yun. With this in mind, since I myself have carefully investigated everything from the beginning, I too decided to write orderly account for you. It was written for a certain person named Theophilus. Some believe na para ba itong legal document, no, in aid ng doon sa kaso ni Paul nung siya ay nililitis sa Rome. Well, we don't know the whole score, pero makikita natin how detailed ang pagkakasulat ni Luke. Kasi aside from dun sa mga basis ng information coming from Mark, ay para bang meron pa siyang research. It could have been in-interview niya pa yung iba't ibang mga tao, no, during their time patungkol sa buhay ng Panginoon, and he was able to come up with a very beautifully written document ng Gospels ng buhay ng Panginoong Hesus. He seems to be citing from Mary's perspective. Nakita natin na it's different from Matthew. Although may mga napakaraming similarities of course yung mga kwento, pero sa Luke ay even yung genealogy coming from genealogy ni Mary all the way to David, no, which is promised kasi na ang Messiah ay magmumula sa angkan ni David. Sa Matthew ay kay Joseph. So kumbaga walang ligtas na mapa kay Joseph or Mary. Talagang si Jesus yung pinatutukuyan na kaming Messiah, the Savior of the world. Ayun nga yung pinaka-tema ng Book of Luke. The uniqueness of this book as well is yung meron siyang account ng pagkabata ni Jesus. No? Sa Matthew wala yun eh. Sa Mark wala din.
yung tinatawag na bar mitzvah. Isa itong ceremony, Jewish ceremony na ibig sabihin para bang from boyhood to manhood, no, at a certain age, di ba? Si Jesus nung 12 years old, no, parang wala kasi tayong alam masyado nung alam lang natin yung pinanganak siya, Christmas time, tapos nung 30 years old na siya, nagministry na siya. Dito sa Luke, merong glimpse ng buhay ng Panginoong Jesus nung siya ay bata-bata pa. Nabanggit ko yung bar mitzvah, I thought it would be nice to share this thing to you kasi nga ang mga Jewish at a certain age, halimbawa ay 12, ay yun nga, meron silang ceremony na para makilahok na rin sila sa pagbabasa sa mga synagogue, makilahok na rin sila sa pag-aaral ng Word of God, and that's also the time na sasantabi niya na yung mga childish ways, parang papunta na siya sa manhood. Customarily, ang mga bataang Hudyo noon ay magsisimula na silang gampanan yung business ng kanilang ama, yung trade ng kanilang ama. Kung ang ama ay tatay mangingisda, that's about time na yes, mangingisda na rin sila. Kung karpintero, yes, magkakarpintero na rin sila. And it's very interesting nung si Jesus po ay nawawala, hinahanap ng kanyang mga magulang. Ang sabi niya, hindi mo ba alam that I'm supposed to be in my father's business? Grabe, no? Yung, siyempre, alam naman natin, ang real father ni Jesus is no other than the Father God of heaven. It's so interesting, there's so much we can say about that, pero yun lang, yung overview ng Book of Luke. Kumbaga, parang pinopromo ko po sa atin ito, ang bawat book na ito, ang akin pong desire ay maengganyo tayong basahin. Walang book na mas maganda kaysa sa isa. Ay, mas maganda pala ang Matthew, mas maganda pala ang Mark. Hindi po, lahat yan magaganda, walang panapon dyan. Ang ibig kong sabihin ay, pag binasa natin ang Book of Mark, makikita natin, ito yung nauna, ito marahil doon sa perspective ni Peter as an eyewitness ni Jesus. O si Matthew, kung paano na-fulfill ni Jesus yung mga prophecy. O si Luke, grabe yung pagkakasalansan, even yung mga parables na wala, ibang stories na wala sa Matthew. At Mark, Luke was able to dig up some information sa mga kwento ng rich man at ni Lazarus, yung kwento ng prodigal son, and so forth. So yun pong tatlo na yun, Matthew, Mark, and Luke, ito po yung tinatawag na synoptic gospel or common view. Kumbaga, isang story, pero iba-ibang angulo. No? Kumbaga, 3D sa angulo ng Matthew, Mark, Luke, John. Jesus portrays as King of the Jews, as a suffering servant, as a savior of the world. Itong John, itong panghuli na ating tatalakayan is very different din sa tatlong ito. Papansin natin dito, wala dito yung kwento ng conception, ng birth ni Jesus. Wala rin yata dito yung baptism ni Jesus. Kumbaga, ang angulo nito, kumbaga, sa itong Matthew, Mark, and Luke ay parang from outside view. Itong John is parang from within, from inside out. No, who Jesus was even before magkatawang tao siya at lumabas dito sa ating mundo. Sa Book of John, Jesus portrays as the Son of God. Again, sa Matthew, Jesus portrays as the King of the Jews. Sa Mark, Jesus portrays as, nilarawan siya bilang suffering servant. Sa Luke, Jesus was portrayed as, nilarawan siya bilang, yes, Savior of the world. At dito po sa John, Son of God. Sa Book of John ay mababasa natin a lot more teachings, a lot more about the Holy Spirit. Jesus as the baptizer of the Holy Spirit, must be born again in spirit. No? Sa John 3, John 4, must worship God in spirit and in truth. God is spirit. Yung sa rivers of living water, yung simbolo ng living spirit, will out of your innermost being will flow rivers of living water. So there's a lot of teaching about the Holy Spirit sa Book of John. Pinakakilala ang book po na ito ay dun sa paggamit ng 4 aspect ng logos. Ano ba yung 4 aspect ng logos na yun? Yung eternal, personal, God, and human. Ano nga ba yung logos? Ang logos, ang pagkakaalam po natin ay word. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Ang understanding natin ay written word. Just want to share something as we end and concluding ito pong pag-aaral na ito, na meron pong isang philosopher hundreds of years before Jesus even came, who came up with that word logos, na sa ngayon sa modern science or studies ang tinatawag itong logy, di ba? Biology, lahat ng mga logy, sociology. Ang ibig sabihin ng logy is study of. Pero original ng word na to is reason for everything. Kasi as a scientist, yung nagpalaganap ng salitang logos na ito, is a Greek scientist and philosopher na lagi niyang kina-question, bakit ganito ang nangyayari, bakit ganyan, walang katapusang bakit. And the answer that he came up with is reason. There's a reason. There's always a reason behind. Oh, ang ganda nun. It's nice na Jesus was portrayed as the reason for everything, the reason behind. Na yung salitang word, hindi lang kasi yung word na binanggit ko, nakarating sa mga tenga natin, hindi lang yun yung basta salita, kundi yung essence ng logos na pinersonify ni John, a choice of words, to illustrate yung pagiging eternal ni Jesus, pagiging God ni Jesus, pagiging personal ni Jesus, pagiging human ni Jesus. As we close, I want to read this. I want to read the first few verses ng Book of John para sa atin. Ang sabi po dito, samahan niyo po ako sa pagbasa. In the beginning was the Word, the Logos, and the Word was with God,
personal, kasama ng Logos, ang God. And the Word, that Logos, was God. He was with God in the beginning. Through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. In Him was life, and that life was the light of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Verse 9, the true light that gives light to everyone was coming into the world. He was in the world, and though the world was made through Him, the world did not recognize Him. He came to which was His own, but His own did not receive Him. Yet, to all who did receive Him, did we receive Him? Tinanggap po ba natin siya? Yeah. He gave them right to become children of God. Children born not of natural descent, nor of human decision or a husband's will, but born of God. Hallelujah. The Word became flesh. The Logos became flesh and dwelt among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. Grabe, no? It is overwhelming, no? Ang life ni Jesus, ang 4 books na ito, no? I encourage you na basahin natin, namnamin po natin, pag-aralin po natin itong Gospels na ito, and ma-amaze po tayo sa revelation ni God kung sino, no, si Jesus Christ. Again, hindi lang po ito basta biography. It is like a public announcement, no, that is meant to be heard, to be proclaimed, no. Who is Jesus? Bakit siya naparito sa atin, no, at ano yung ginawa niya para sa atin, no. So yun po ang ating pag-aaral, maikling pag-aaral, at salamat po na ay patuloy po kayong makibahagi sa ating pag-aaral ng overview of the New Testament. Ang susunod po nating tatalakayin ay yung sinulat din ni Luke, Book of Acts, and napaka-exciting po na topic na ito because yung Book of Acts connects yung buhay ng mga disciples pagkatapos mamatay ng Panginoong Hesus, muling na buhay, kung paano lumaganap yung mga churches. Ayan, yun po ang ating tatalakayin. So maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. I'll be posting this sa Facebook, but you can follow me as well sa ating pong YouTube channel kung saan ay mas maisasalansan po natin doon yung mga topic na ating tinatalakay dito. Minsan kasi sa Facebook, minsan scroll lang, minsan lumalabas, minsan ang hirap hanapin sa YouTube po. Kumbaga naka-archive siya. So yun po, mag-ingat po tayo lagi at God bless po sa inyo lahat.